paayos natin yung exhaust natin. Nag-order na ako sa Zard Italy ng replacement tip niyan. Traffic yata dito. Tingnan na tayo ulit, boys. Pero in fairness malawag na yung traffic. Parang walang pakialam, liko kung liko, walang tingin-tingin. Nagkanang guys, dahil na lang. Kasi nasira araw na. Mapapasubok tayo sa bankingan sa Tanay. Sheesh! Grabe liko! Ba't sige guys, ang bilis ng uminit ngayon? 7:30 pa lang. Uy, grabe, ganda ng view. Uy, super druk! Ba't may super druk doon? Tinan nyo yung view, ganda. Grabe guys, tinan nyo naman What? Ay, pagkain ako, sandaliri lang. 10 or 11. Nakikita ko ulit ako. Nakikita niyang glamping Pero yung kita niya yung hatan sila. Uy, isang bongking ni Kuya. Ito yung damage ng exhaust natin na sinasabi ko. So ito yung na-damage na. Makita niyo yung pure carbon fiber talaga. Actually, tanggal ko na rin yan, boss. Ako lang nagtatanggal. Kala ko, boss, pinupukpok lang yun. Di pala. Ba't nakabukas yung contract? Kuya, bukas pa yung batuan niyo. Good morning, Otolon here, and we are back with another vlog. For today's video guys, punta tayong Tanay Rizal. And paayos natin yung exhaust natin. Ang ating 100,000 na Zard exhaust. Siyempre paayos natin yan. Kasi alam nyo naman, if you watch my vlog about the exhaust, then if you haven't watched it yet, ayan, may link sa taas. Pakiclick na lang para makita niya yung context. Pero yes, papaayos natin yung Zard exhaust natin kasi nung nabili natin siya, vlog natin about the Zard exhaust, nabanggit ko dun na may damage siya. Pero minimal lang naman yung damage. Pero yes, may damage siya. Eh, nabili natin siya second hand. Nag-order na ako ng replacement niya. Actually, dumapakita ko yung picture dito ng damage sa video natin. So ayan damage. So makikita nyo guys, yung carbon tip niya na damage siya kasi yung past owner nito, yung first owner, na aksidente siya habang gamit ang Zard exhaust sa may Bantang, Batangas daw. So ayan, ang gagawin natin ngayon, papaayos natin yan. Pero hindi lang papaayos yung mismong carbon fiber. Anong nangyari kasi, nag-order na ako sa Zard Italy ng replacement tip niyan. It cost me around 9k, pero 6k lang talaga yung replacement na carbon. Wala yung shipping kasi talaga mahal kasi Italy pa. Pero ang kagandahan naman sa shipping na yun, 3,000 siya. Pero bills dumating from Italy to Germany to China. It took only like a day. And then napagdating sa Pilipinas, doon medyo na-delay sa Clark. Parang 4 days yata na-delay doon. Pero yan, basically less than a week ando na yung replacement part. So papakabit natin yung replacement part na yun sa ating exhaust ngayon. And ayun guys, yung total nga na nasabi ko na sa replacement part, 9k. And then yung exhaust natin na binili natin is around 50k plus yung pakabit, sabihin nyo ng 5k kasama na yung mga materials na nilagay. So 55k plus 9k. So total gigastos natin sa exhaust na to 64k. Pero ang kagandahan doon, ang laki pa rin ng natipid ko guys, kasi 64k versus yung brand new 105,000 na exhaust ng Zard. Well, sulit pa rin to, di ba? Comment down below guys kung agree kayo kung sulit pa rin ba itong bill natin kahit na may damage siya. And the 65k na yung total. And let me know bakit tingin nyo hindi sulit, if hindi nyo tingin na sulit. Triumph rin yata yun. Tayo mag C5 kasi mas mura din dito. Hindi naman ganun kalaki difference unless sarado din daan. Doon hindi sarado din daan. 110. Mahal din dapat na pinanggalingan ko.
1 hour 38 minutes. Pasok na lang siguro tayo ulit sa expressway. Traffic yata dito. Expressway na lang tayo ulit, boys. Sa uli pag-isisi. Ayoko na ma-traffic. Sana hindi masyadong mahal kasi nag-exit, isang exit lang naman siya eh. So 110 yun. Sana nasa mga 30 pesos lang. Lakas ng trip ko eh, no? So ayun guys, sa C5 na tayo dadaan. Kasi sabi ni Maps sa loob daw dito sa C5. Which is weird, diba? Kasi for your transparency lang guys, today is Saturday, Holy Week. At supposedly diba walang tao sa Metro Manila. Sinasabi nga nila sa mga post malubog daw eh. Karon diba tagta-traffic pa rin dun sa bandang C6. 49, so 159 lahat. Siguro mas mahal siya ng 10 pesos kung nag-exit tayo directly dito. Pero hindi ako 100% sure. Ako naman same price lang siya, hopefully. Kasi 150 lang yata yung from MCX to Magallanes kung dire-diretso. So ayan, parang hindi ko pa rin nababalag masyado itong C5. Tayo garan ng nadaan dito. Pero in fairness maluwag nga yung traffic. Though meron pa rin. Ganun guys, pasensya na lang. Kasi tingnan yan, dito mo yung rider, di ba? Parang walang pakialam, liko kung liko, walang tingin-tingin. Pag ganun, pasensyahan na lang. Kasi nasira araw mo eh. And guys ganda na ng mga building kasi BGC na to eh. So yung paakit na yan, paakit na ng SM Aura yan. SM Aura BGC. Makita nyo, laki ng mga building, di ba? Ayan BGC na yan. Hindi ko lang sure kung saan tayo diliko. Kasi hindi ko nagamay itong banda dito ng C5. Ang gamay ko hanggang sa C5, hanggang sa hanggang sa Aura lang eh. So maikli lang yung lagi kong dinadaanan sa C5. Ngayon ito, nadaan ko na ng ilang beses. Hindi ko siya sobrang gamay, so we have to rely on our GPS. Fully okay tayong ligaw. Yung buting pateros na yun sa mga tropa ko yun dito sa Taguig. Shout out sa Detail Corner. Mga tropa kong hindi na sumasama sa ride. Sarili-sarili lang buhay. Actually mamaya guys, makapasubok tayo sa Christie's. So abangan nyo yun. Makapasubok tayo sa Bangkingan sa Tanay. Kasi talaga yung lugar dun eh. Taas baba, tapos grabe yung yung likuan. Laka ng ilog dito. Anong ilog yun? Hindi ko actually alam guys kung saan yung Marikina River at saka yung, well, alam ko yung saan yung Pasig, yung sa may bandang EDSA. Alam ko yung banda dun. Pero yung Marikina River na to rin, hindi ko alam. Hindi ko nakabisado. Yung Pasig River na malapad kasi yun eh. Yung ibang part ng Pasig River at saka ng Marikina River, kung saan banda, hindi ko nakabisado. Ngayon pala, nabagit ko Marikina. Shout out to Stitch Soul, my first Marikina made shoe. Hindi ako magsisisi. Lagpas 1 year na siya sa akin. 1 year 4 months na yata. And still going strong. Sa baba, ayan Stitch Soul ko. Wala ko reklamo guys. Pero medyo umiinit na Pansin ko guys, ang bilis ng uminit ngayon. 7:30 pa lang. Alam nyo tong bandang to guys, para siyang Los Baños. Di ba tayo nakapag-break papuntang LB? Pero kung nakikita nyo yung daan na to, kamukha ng daan sa Los Baños. Seryoso. Tayo na sa Antipolo. Ayan, Antipolo na tayo. Pero ang weird no, pangalan ng daan Ortigas pa rin. Hindi ko alam na ganito pala kahaba yung Ortigas Avenue. Kala ko hanggang sa sa EDSA C5 lang. Antipolo na Ortigas pa rin. Tagal lang dito. Ito one way na to. Kasi ito one way din. Uy, mura ng gas dito. 53 lang yun, 95.
Sana, dadaan pa ba tayo later dito? Saan mas mura sa taas? Pag-asa ko pa uwi. Mukhang Malacanang yung ano na yun, lugar na yun. Ano pa yung lugar yan? Sorry guys ha, medyo di ko kasi kabisado to. So parang di ko kaya ba sabihan kung ano yung mga lugar na nandito. Pero ang cool lang. Uy, grabe ang ganda ng view. What? Taas na pala natin. Ay, ito rin nakikita kong ganitong daan. Nakikita ko to sa ano, maps. Kasi kahapon, naaral ko yung daan. Nakikita ko itong mga to. Parang, sabi ko parang gano'n makabangking ka ba dito? Parang bulate. So, ganito lang pala yung takuhan dito. Pero ang galing guys, ang ganda ng view ah. Ay, grabe. Ay, grabe, humps. Grabe yung view. May super duke. Ba't may super duke doon? Ito yung super duke doon. So random bro. Ang dami ng riders dito. Ano tsaka guys ha, ang lamig na dito ha. Tingnan nyo yung view oh. Ang ganda. Feeling ko dito sila nagpipicture pala. Ayan oh. Ito natin. Ayan, ang ganda oh. Kaya dyan siguro tayo dito. Ano picture bago umalis. Grabe guys, tingnan nyo naman oh. What? Grabe. Ganda. Ito pala yung daan na yun, ang ganda. Tabang ka sa Waze, makakapatagal nga ako dito. Kasi, ang ganda ng view eh. Tignan ko lang titignan. Grabe oh, mga hairpin tong ganitong ano. So tama, yung kanina nakita niyang view, pababa tayo doon. Ang ganda oh. Parang may mga puti-puti doon sa ilalim. Hindi ko alam kung ano yun. Parang farm ba yun or what? Tents? Resort? Ayan guys, Real Cove Resort. Ayos yan ah. Villa Sampaguita Resort. So may mga resort dito. Ang daming resort. Ito na yung Villa Sampaguita. Baba lang siya. Away pa yata itong dalawa. Ito kasi si Manong na di naka-helmet, yung matanda. Tapos bigla namili ko, hindi sa may signal. Check ko yung mga banking kung saan eh. Medyo maluwag na yung daan dito. Tsaka medyo parang mukha na marilaki. Pero hindi pa rin siya same guys. Kasi ito dalawa lang yung daan. Tapos medyo madaming sakyan. Madaming mga tricycle. Sa marilaki kasi wala halos eh. Like meron yes, lalo pag weekend. Pero mukhaan sa mga riders yon. Pag weekday ka pumunta, wala talagang tao. Kasi mga tricycle hindi rin sila gumigilid. Kita nyo nasa gitna sila ng daan. Kaya mga kotse nagta-traffic sila. Dahil motor, makakaliko ka naman kasi. Ayun, preno ko isang daliri lang oh. Takas kasi talaga itong preno ng triple eh. Isang ganun ko lang. Middle finger lang oh.
konting abante, tapos biglang traffic na naman. Surprise! Traffic na to. Salamat po. Pag ganyan na mabilis guys, tandaan nyo, malayo lagi tingin. Siyempre pagka mas mabilis ka, mas kailangan mo yung mas mataas na braking distance. So mas mahirap pahintuin yung motor pag mabilis ka eh. Higher braking distance guys. So that malayo tingin mo. Parang kunyari ganyan na. Alam mo na agad kung hihinto, kung magbabagal ka. Sabi 47 pesos yung fuel, 48 yung 56, ay 56.95. What? Hindi ako nakakita ng ganun guys. May mga pares ano. Tayo kumain mamaya dyan. Kung di pa mainit, kain tayo mamaya dyan. Pero feeling ko matatapos ako mga 10 or 11 na. Uy, laki na ito, gulat ako. Mainit na nun eh. So parang di na bagay pares. Hindi ako nakapag-arangkada ng ganun guys. Grabe. Daming sakyan eh. Daming prutas oh. Sarap na no. Oo, tuloy ako. Ay, lako. Ayaw ko muna sana huminto eh. Dahil lapit na tayo eh. Later na lang siguro pag pauwi na. Pansin nyo yung daan na yun, papuntang Padilla na yan. Daming papunta doon, daming dumidiretso. Tayo, dito na tayo sa, hindi ko kalimutan ko yung tawag, pero ganon-ganon nagubat. Di siya naalala ko. Diretso naman ito sa Pagita Road na to eh. Para may phone na pupunta dito sa pupuntahan ko. Tinan nyo, may mga camping equipment sila. So magka-camping tong mga to. Talaga ito yung glamping eh. So hindi ko sure kung anong difference. Pero yung kita nyo yung mga tent sila. Probably madami siguro ng camping spot dito. Uy, oh, isang bangking ni kuya. Sheesh. Ang taas na to ah. Guys, nakatakot naman dito. Hindi ko makabisado. So saan ba tayo? Call tayo. Sir, hello po. Sa bahay. Nakaliko na ako sa may kanto nyo sir. Sa may tindahan ako dito. Lani Store. Ay sir, ayun sir. Sir. Sir, pasok ko. Okay. Sir, good morning po. Thank you sir. Street triple. Oh sir, ito. Yes sir. Natanggal naman yan sir. Normal na rivet lang naman yan. Ganyan din yung size sir ng rivet na pinrovide nila. And hello, nasa shop na tayo guys. And ito yung damage ng exhaust natin na sinasabi ko. Kita nyo. So makikita nyo yung carbon tip niya nagasgasan. Kasi hindi siya madaling i-repair dahil kung makititignan nyo, hindi lang yung resin yung natanggal eh. Yung mismong carbon fiber na talaga yung tela na. Pero kaya naman i-repair ni Bossing Mart dito sa shop niya. Pero ayun bumili na lang din ako ng pampalit na carbon fiber dito para mas madali at mas malinis tignan. And ayun guys, papalagay lang yan. Papatanggal natin to. Tapos papalagay natin yung bago. Yung problema sa bago kasi hindi pa siya nakabutas. Yan, kung makikita nyo guys, ito yung bago. So ito yung na-damage na. Kung makikita nyo, ito kasi may butas na siya dito, naka-rivet siya. Ayan, itong dalawang to. Itong binigay ng Zard Italy for some reason, wala pa. So need siyang pabutas dito. And ayun, kayang-kaya daw ni Bossing ni pabutas to, madali lang naman. Tapos paparivet lang natin siya. Makita nyo, pure carbon fiber talaga siya kasi tinan nyo yung loob. Carbon fiber pad. Actually, tanggal ko na rin yan boss. Ako lang nagtatanggal din eh. Dati nung kakabili ko, nilinis ko siya. Diba sa yan? Ayan. Kailangan tanggalin yung exhaust para mas madaling
makabit itong bagong carbon fiber. So, itong gagawin ko dito sa luma, papaiwan ko na lang kasi kaya daw gawin ni Sir Mark to. Madali lang. Para ma-repair lang din siya. Kasi sayang din to eh. Hindi naman din sobrang laki ng damage. Papa-repair na lang din natin. Isang buo lang yan, boss eh. Kala ko, boss, pinupukpok lang yan. Di pala. Lang naman pala yan eh. Yan. Kabit na yung carbon tip. I-drill na lang to. Yan. Before and after. Before and after. Linis. Yung. So ayan. Nakikita nyo nakabit na yung carbon end cap ng Zard natin. Kita nyo linis na, di ba? Kaya ayan. So parang brand new na talaga yung Zard exhaust natin. Ayan. Nice. Hanggang pulido nung gawa kahit yung pagkaka-rivet tsaka pagdidrill. Yan mo. Nice one. Ito si Boss Mark ng MBJ Carbon and Fiberglass. Sir, saan po namin makikita yung yung shop nyo if ever na meron tayong viewer na interested magpagawa? Punta lang kayo sa sa shop ko dito sa may Lang Nagubad, Sitio Mapunso, Plaza Aldea, Tanay Rizal. Sir, yung contact number po tsaka yung Facebook page, baka meron po kayo para ma-message din na lang kayo. Gustong magpagawa ng fiberglass or carbon fiber or magpa-modification, kontakin nyo lang ako sa number ko 0926-482-3661. And then ang FB page ko, MBJ Carbon Fiber. Boss, salamat ah. Sige po. Sige. Thank you, bossing. So ayun guys, pauwi na tayo sa ating bahay. Pakabait namang nung naggawa ng natin exhaust, si Sir Mark. Sobrang recommended siya guys. Ito yung carbon tip natin, di ba? Nalinis na. Walang damage, yung rivet okay lahat, fit na fit. Talaga guys, sobrang positive lahat ng rating ko. Tapos parang wala sa shop, parang kang nasa tropa mo lang din, bahay ng tropa mo. And yeah, sobrang kudos kay Sir Mark. And sobrang pulido ng gawa niya. So yung carbon tip natin na na-damage, papa-ayisan sa kanya. So pinaiwan ko muna doon para siya na mag-ayos. Kasi pricing niya guys, di rin gaanong mahal. Kaya okay na okay talaga. So ayun, pauwi na tayo. And alam mo naman tong pauwi na to, medyo matagal lang talaga. Kasi 2 hours pa biyahe natin. Pero as long as dire-diretso, okay lang kahit malayo. Na-interview ko pa sa Sir Mark about dun sa shop niya. So kung interested kayo again, yung shop niya is MBJ Carbon and Fiber. Carbon Fabrication. Ako mas ililik ko dito. Sorry Sir Mark, nakalimutan ko yung pangalan ng shop niya. Ano nang mabangkingan dito. Grabe. Uy, grabe tong bangking na to. Yung nga maningil na masyadong malaki eh. Kasi nagbayad ako, tapos parang hindi pa niya masyadong gustong kunin yung bayad ko. Which is very nice kasi rare yung ganun na shop na alam mo yun, yung parang ayaw pang tanggapin yung dinayad mo. Kaya sobrang kudos talaga kay sir. Magdandan no. Isip ko kung magla-lunch ba ako dito. Pa sure eh. Parang ayaw kasi nagla-lunch pag malayo sa bahay. Alam mo yun? Kasi alam ko malayo pa yung biyahe. Tingnan natin. Ang daming kainan dito, di ba? Ayun o. Buko-buko. Sarap naman yan. Wala guys. Ewan ko, makakahinto pa ako. Yung utak ko naka-ride mode na. Ang ganda ng mag-ride sa mga gandang province eh. Pati na komento. So parang doon na talaga yung bilihan ng mga inumin guys. Kasi ito sila may dala silang baso eh.
So doon nga ito talaga yung bilihan. Paano nyo guys, parang na-illusion ako. Parang naisip ko mas maganda tunog na exhaust ko ngayon. Kahit na carbon tip lang naman yung pinalitan, dato lang naman siya kinalaman. Feeling ko kasi mas complete na exhaust ko for some reason. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Kaya feel ko mas maganda yung tunog niya. Ewan ko guys. Ang dami nag-ride, diba? Yan, mga naka ano. Yan, may mga prutas-prutas din dito. Ayun, yun na naman yung malamig nila. Yung parang kulay pink. Kala ko dragon fruit yun or what. Sarap. Ba't nakabukas yung pisuan ng truck? Kuya, bukas ang pintuan nyo. Baka palaglag yung mga gamit. Ayos. Eh si Manong ah. Daming kasi ano, daming pambomba. 53 lang, di ba? Kita niya may checkpoint na doon, no? Dami kasing sasakyan motor eh dito eh. Tama lang na mag-checkpoint na sila dito. Tatay, nagsisimula na sila ng ano, ng checkpoint doon. Uy, grabe. Sheesh! Grabe liko. Woo! Grabe liko, sir. Hairpin. Ayan, magandang view, oh. Ba, ang ganda ng view, oh. Diba? Grabe view. Grabe. Sorry guys, wala nakapagsalita. Sarap ng mga bangkingan natin. Grabe, ito pala yung dinaan natin kanina. Hindi ko napansin na ganito siya kasarap bangkingan kasi ayun, Laguna de Bay. Hindi ko napansin kanina na ganito siya kasarap ano yun, kasi focus ako sa papunta eh. Hirap lang, babagal yung mga sakyan. Grabe yung daan dito. Drop po dito yung mga photos natin kanina sa bago exhaust natin. And comment down below guys kung sulit ba ang nagastos natin sa ating Zard exhaust. So all in all, nagastos natin para bilhin to, then order ng bagong carbon tip, palitan. And all, ang nagastos ay nasa mga around 67 to 68k. Lahat-lahat nagastos natin sa exhaust natin. And I want you guys to comment down below kung tingin nyo, kamusta ba ang ganong presyo para sa ating exhaust? Okay ba? Sakto lang ba? Mahal ba? Too pricey ba para sa exhaust ng motor? Sulit ba dahil yung Zard 100 plus? Comment down below guys. I just want to know your thoughts about sa exhaust natin. And if nagstay pa kayo hanggang dito sa dulo guys, maraming salamat as usual. Thank you sa support. I really appreciate it guys. And if di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell dyan sa baba.
And kung di nyo pa napapanood yung video natin nung pinalagay natin itong Zard natin, well, ayan, click here. Ano, ang reaction natin nung first time natin nagpakabit ng exhaust sa ating Shed Triple. Hanggang sa muli guys, thank you again sa panonood. Malit na tayo. Motolan out!